Hallelujah, praise the Lord. Come on, can we give a shout of praise para sa ating Panginoon? Come on, marinig nga po ang mga kamay na pumapalakpak para sa ating Diyos na buhay. Are you excited to praise the Lord today? Amen? Amen. At dahil po dyan, bago tayo magpuri sa Panginoon, pwede po bang batiin naman po natin yung mga katabi natin? Ngitian natin. Ayan ang sabihin mo, I am blessed to be with you today, kapatid. Praise the Lord. Are you blessed today, church? Amen. Sino po dito yung mga pinagpala ng Panginoon? Pakitaas nga po ang mga kamay. Sino dito yung mga hindi iniwan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Napakaraming mga kamay, napakaraming mga buhay ang iniligtas po ng Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Kaya naman, church, today, bago tayo magpuri sa Panginoon, can we close our eyes and let us bow down our heads and let us pray before the Lord. Heavenly Father, O God, our wonderful, our magnificent God, Panginoon. Lord, indeed, you are glorious in this place, Panginoon. Lord, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. Kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang sa mga buhay namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya, Lord, kulang pa, Lord, ang salitang pasasalamat namin, Panginoon, para i-describe namin, Lord, ang kabutihan mo, O God. Pero, Lord, nandirito kami, Panginoon, lumaharap sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba sa presensya mo, O God. Lord, cleanse our hearts, O God. Cleanse our mind, Panginoon. Every thoughts, Panginoon, na meron kami, O God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na today, ikaw lang ang iisipin namin, Panginoon. Ikaw lang ang maging great desire ng puso namin, Panginoon. That as we worship you, Panginoon, we will all worship in spirit and truth, O God. And Lord, naway patuloy kaming samahan ng banal na Espiritu, Panginoon, as we lift our hands, as we raise our voices for you alone, O God. And Lord, naway makita namin ang gloria mo sa kalagitnaan namin, O God. And Lord, magiging magalak kami, Panginoon. Nagagalak na kami ngayon pa lang kasi alam namin, O God, na Lord, ikaw ang kasama namin, Panginoon, sa lahat ng laban namin. Lord, to you be all the glory, Panginoon, of your people, Panginoon, today. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord, our glorious God. Hallelujah. Come on, can we clap our hands to the Lord? Everybody will praise and glory and give glory to our God. Come on, we sing. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus.
church, do you believe that God is here in our midst today? Amen. Sino pong naniniwala na kasama natin ang Panginoon today? Come on, may I see those hands lifted up for our King. Hallelujah. Indeed, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan at hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Amen. And so church, today, we pray that let this word be the declaration of our hearts. Sabay-sabay po nating basahin in 1 Kings 8:61. Let your heart therefore be wholly true to the Lord our God, walking in His statutes and keeping His commandments as at this day. Amen. Sino po dito sinusuko nila ang buhay nila sa Panginoon? Amen. Yung buong pusong pagsuko sa Panginoon. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Indeed, as His servants, as children of God, we must focus in the presence of the Lord and let's just worship Him with all spirit and truth. Maging totoo lang po tayo sa harapan ng Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. That as we worship Him, wala po tayong pagkukunwari sa Kanyang harapan. Ano man po ang ating isusuko sa Panginoon today, bitawan po natin yan sa Panginoon. And trust that He is always with you. And trust that He has always great future for you. Meron siyang pangako para sa iyo. He has greater plans for you. He has greater future for you. And so we hope in the Lord. And today, church, let's just lift our hands to the Lord. Pwede bang itaas po natin yung mga kamay natin sa Panginoon? And once again, we will commit our lives to the Lord. Declaring, Lord, with all that we are, Panginoon, we give it all to you, O God. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my hands, Lord, in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, we believe in you. Jesus, I believe. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you,
has reminded us to be truly faithful to the Lord, to fully committed or commit ourselves unto His presence, unto His name. Ano man ang Kanyang plano sa ating mga buhay, patuloy natin ialay ang sarili natin sa Kanya. Because all that we have today, lahat ito ay nanggaling lamang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah, God. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. And Lord, alam namin, oh God, that Lord, hindi ka patapos sa buhay namin, Panginoon. You will continue, Panginoon, to show who you are sa buhay namin, Panginoon. And Lord, alam namin, Lord, na from glory to glory, oh God, Lord, sasamahan mo kami, Panginoon, because you are glorious in this place, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, hindi kami magsasawa na umawit sa iyo. Hindi kami magsasawa na itaas ang mga kamay namin, Lord, na ibukas ang mga bibig namin at ideklara, Panginoon, na ikaw ay mabuti at tapat na Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po muli. And Lord, samahan mo kami, Panginoon, na muli naming makita, marinig, Panginoon, at panghawakan ang pangako mo, ang salita mo, God. And Lord, allow your people, Panginoon, na lahat kami na may hininga rito, Panginoon. Lord, purihin ka sa habang panahon, Panginoon, sa habang buhay, O God. And Lord, to you be all the glory and all the praises of your children, O God. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and Amen. To God be the glory. You may now be seated. God bless everyone. Praise God. Good morning, everyone. Welcome po sa ating second service, Church of God Imus. And those of you who have come for the first time, maaari po bang makita ang inyong kanang kamay? Yung mga dumating for the first time, ngayon lang kayo naka-attend sa COG Imus. Welcome po sa banda dito, doon, dito, dito. Ayan, marami sa harap. Okay, and so mamaya po, we'll be praying for you after the service, and I pray that your stay here will really be a blessing and God's favor be received by each and every one of you. Ayan, at nakikita po tayo sa kaharian ng Diyos, sama-sama nagpupuri, nakikinig ng Kanyang salita. Welcome po uli sa inyo, welcome. Welcome po, praise the Lord. So ngayon po ay dadako tayo sa ating communion. Whenever, every first Sunday of the month, ito po ay ginagawa po natin. Yan, ihanda na po natin ang ating mga tinapay muna habang nagpapaliwanag po ako. To remember, and the Lord wanted us to always remember the day that He died on that cross, shed His blood, offered His life to save us. Amen. Karapat-dapat ba tayo na iligtas? Papunta na po tayo lahat sa impyerno. Naawa ang Diyos. Nagmahal siya sa atin. Unconditional love. Sent His only begotten Son. And He paid all our sins. He accepted and received all the punishment na dapat tayo po yun. Dapat tayong namatay, dapat tayong pinarusahan, dapat tayo ang napahamak. Yet,
because of the love of the Father, He chose to save us. Kaya naman gusto ng Panginoon, whenever we do this communion, to remember that you are loved, that you are not insignificant, but you are very special to our God. And so whenever we take this bread and drink this cup, the Lord wanted us to put that in our hearts, how much He cares, how much He loves us. Kaya naman, sa paghawak natin ng simbolo ng katawan ni Kristo, this is just a symbol. I cannot transform it into the real body of Christ. Only God can do that. And so whenever we have this, hawakan po natin at sabi po ni Paul, for I received from the Lord what I also pass on to you. Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and after giving thanks, He broke it and said, do this whenever you eat it in remembrance of me. Sabay-sabay natin itong kainin. God so loved the world that He gave His only Son, knowing on a cross it gave His life. He gave up His crown and traded it for thorns, pouring out a perfect sacrifice. Knowing on a cross it saved my life. And what can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can bring me back to life and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus Hallelujah. Christ. The same way after supper, He took the cup saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin itong inumin. And what can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. And what can bring me back to life and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Lord Jesus, we are so thankful and really appreciate that you have come down and reached out to us, gave your life, nailed on that cross, shed your blood, died on our behalf, that our sins may be forgiven, that we may be redeemed from the power of darkness, that we may receive new life and be empowered by the Holy Ghost. Thank you so much, O Lord, for thinking about us, for caring about us, that you never hesitated to be sent by the Father to be the sacrifice to save us. And now, Lord, utang po namin sa iyo ang lahat. That why we have this peace in our hearts, no longer troubled where we're going after we die, but assured
As you have said in your word that those who have Christ as Lord and Savior in their hearts, that we have eternal life. Lord, marami pong salamat. Yun na lamang po ang aming magagawa, ang magpasalamat, maglingkod, alamin kung sino ka sa aming buhay, patuloy sa iyong mga salita, lumalim sa aming relasyon sa iyo, magpatuloy sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu that we may bring glory and honor to your name. At Lord, magamit mo kaming instrument to also share your love to other people and advance your kingdom and make you known throughout the earth. Maraming salamat sa kapatawaran. Maraming salamat, pinalaya mo na kami sa kapangyarihan ng dyablo at ng kasalanan. Maraming salamat sa buhay, bagong buhay na binigay mo sa amin. Maraming salamat sa Banal na Espiritu na binigay mo upang makaya naming mabuhay sa bagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat na hindi mo kami iniiwan o pinababayaan hanggang sa muli mong pagbalik. Salamat, Panginoon, ang katapatan mo at pag-ibig mo'y mananatili sa aming lahat. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Ayan. So before we proceed to our message, let me just emphasize once again our project, ongoing project. Gusto po kasi natin na luminaw pa yung ating kulay sa harap, that we can read it clearly, you know, as we are hearing the word and the gospel, the word is preached, maging malinaw po sa atin ito. Also, to be able to establish a good training room with good sound system and good visual aids, and that will entail some financial support po na kailangan po, and para lahat po ito yung mangyari. And all these things are being done para po tayo ay mas magamit pa ng Panginoon ng mas mahusay pa. Amen. Na tayo po ay maging mas effective pa in bringing the gospel and training and discipling many people na maliligtas po as we share the gospel. Amen po ba yun? Ayan. So kaya po, meron po tayong project na Seeds of Blessing, and blessings ko, share ko, and gusto ko lang basahin sa Word of God. Ang ibig sabihin po nito na tayo po kasi ay magkakaroon ng mga pledges, at ang pledges na ito ay pananampalataya. Ito po ay galing sa Diyos, hindi po sa atin. Amen po ba yun? So it is not a burden for you, but it would be a faith to our God na He will be the one to answer that pledges na atin pong ibibigay, isusulat po sa ating envelope mamaya. So sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Una po sa lahat, ang pagbibigay ay hindi dapat may kalungkutan o panghihinayang o nabibigatan. Amen. Tayo po ay dapat, sabi dito, ay magbigay ayon sa ating napagdesisyonan sa puso, hindi daw po napipilitan, at sabi po rito, dapat po daw ay may kasiyahan, sapagkat yan po daw ang minamahal ng ating Panginoon. Amen. At ang pangalawa pong verse po natin, o hindi pala ito verse, ito po ay isang obserbasyon na nakita po natin sa mahabang panahon ng paglilingkod, that God can make you rich to be a blessing for the expansion of His kingdom. Do you believe that? Kaya kang payamanin ng Diyos kung ang intensyon naman natin ay para po palawakin pa ang gawain ng Diyos, mas maunlad pa, mas malakas pa, at mas expanded pa ang gawain ng Diyos, na ang mga manggagawa, supported, napag-aaral natin sa seminaryo, at nasusuportahan natin ang pamilya. Siyempre po, pag may nag-full-time pastor na po, at may anak po yan, mag-aaral din po yan, mag-high school, magka-college, ayaw naman nating mahinto na sila lahat sa pag-aaral dahil po sila ay nagpastor na. Dapat po ay masigit dahil po ang Diyos, ang ating pong tumatawag, ay tinawag din po hindi lamang po si pastor. Hello?
tinawag po tayong lahat, amen, para suportahan ng kanyang manggagawa upang mangyari ang kanyang Great Commission na tayo'y makaabot ng maraming kaluluwa at maging disciple po sila ng ating Panginoon. So, sabi po sa 2 Corinthians 9:10 to 11, verse 10, "Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness." May supplier po pala tayo ng binhi na atin pong itinatanim at aanihin na kung saan ang sabi dito ay palalakihin palalo ng Diyos ang kanyang supply at lalaki din ang ating storage at lalaki din ang ating kakayanan o harvest ng ating pong katwiran. So ang katwiran o pag-ani ng katwiran or harvest of righteousness, of course, it refers to many souls that would be reached out, that would be discipled, that would be followed up, that would be taken care of. Amen. So sabi nga, the gospel is free. Amen. But the delivery is costly. Yun po yung katotohanan. Kaya po itong salitang ito ay binanggit po sa Corinthians at sa munod na verse, 2 Corinthians 9 verse 11, "You will be made rich." Ito pala naman, ang sabi, payayamanin ka in every way so that you can be generous on every occasion. So yung palang pagiging generous natin ay tinatapatan ng Diyos na lalo ka pa niyang pasasaganain upang lalo ka pang maging generous. At itong generosity na ito ay re-resulta ng pasasalamat sa ating Diyos. Kasi maraming naabot, maraming natulungan, maraming naligtas, maraming na-establish na gawain ng Panginoon for His glory. So kaya pala, na ang katangian, ang talento, ang opportunities that you are having right now, na pinagpala kang lubos, ayan, ng ating Panginoon, hindi pala yon para sarilinin po natin. Amen. Ito pala ay para magamit sa kanyang kaharian na tayo po ay lalo pang lumawak sa kanyang gawain. Marami pa ang matulungan. So kaya nga, marami din po ang nakatanggap ng pagpapala na kapag-aral sa Harvard, nakapag-aral sa mga matataas ayan, na college or universities all over the world, mga taong binigyan ng matitinding opportunities that they have all the privileges and all this special mga access na binigay ng Diyos sa kanila, pero nalimutan po yata na sa Diyos po galing yung galing. Amen? Ano po, yung kasi minsan ng malungkot, nalimutan na yung galing, yung talino, yung kakayanan ay galing sa Diyos. At nung ito'y napapakinabangan na ng husto, ay sinarili na po nila ito. Kaya po naman, ang mga taong bayan na dapat po'y makinabang sa blessing ng Lord na pinadaan sa mga karunungan at talento at opportunities na binigay sa kanila, sinarili po ay kaya naman naghihirap po ang tao. Kaya nga po dito, ang ating sigaw po sa bansa natin ay Born Again Pilipinas. Amen. Yun lang ang paraan. At mamaya ko na lang po itutuloy yung tungkol doon para sa exhortation na yon. Pero yun nga po, you will be made rich. Amen. Hindi para sa iyong pansariling kasiyahan at kasarapan at pagpapasasa. Ito'y ginawa ng Diyos para maging blessing ka sa Kanyang kaharian, maging blessing ka sa iyong pamilya, maging blessing ka sa iyong church, maging blessing ka sa iyong community, maging blessing ka sa bansang iyong kinalalagyan. Amen. At ang sabi po rito sa, sumobra naman. Atras. Mamaya pa yon. At ang sabi po rito sa Jeremiah 32:17, Sovereign Lord, You have made the heavens and the earth. Naunawaan po ba natin yan? God made the heavens and the earth. Try to think about it. Isipin natin, yung langit na nakikita mo, gawa ng Diyos. Yung lupang tinatapakan mo, gawa ng Diyos. By your great power and outstretched arm. Sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mga kamay na kung saan umaabot sa lahat.
Wow! Nothing is too hard for you. Wala daw pong mahirap sa ating Diyos. Kung maniniwala ka lang, mananampalataya ka, ano man itong iyong ilalagay dito po sa ating envelope na ito na kung saan meron po kayo makukuha doon sa usher. Ako'y may sample. Ayan. Ayun, may sample dito. Maraming panlaman to eh. Ay, may dalawa. Okay, ayan. So may form na pwede nyo pong fill upan. Halimbawa, nag-pledge ka, Lord, naniniwala ko, you will provide me 100,000. Halimbawa lang po. At ibibigay ko po monthly yung 10,000, halimbawa lang. Pero wala ka namang panggagalingan ng 100,000 kahit saan mo siliping budget, saan mo silipin na sweldo, wala talaga. But it is just a pledge, okay? And you just believe the Lord that He will provide it. And then or pwede naman na, Lord, kung ano man ipoprovide mo sa akin monthly, basta ang total po nito halimbawa ay 12,000, basta yung 12,000 na yan, pwede nating hingin kay Lord, pwede ko po bang makuha, Lord, yun in a year time. At yun po ay siguradong ibibigay ng Lord sa atin na ang Diyos po natin ay hindi po mapalya. Papalya na po ang lahat, pero hindi po ang ating Diyos. Amen. So ang ibig pong sabihin, ang Diyos po natin ay tutupad po sa pledge mo na binigay. Ang tanong, tutupad ka ba kapag dumating na yung blessing? Amen. So minsan, may extra ako. Naku, may pambili na ako ng ganito. Hop, teka muna. Di ba ikay nangako, nag-pledge ka at yun ay galing sa Diyos para sa iyong pinledge, para naman magamit ka ng Lord na maging blessing sa proyekto ng kanyang simbahan. Amen. Sabi po sa ating verse ngayon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam ko ang plano na meron ako para sa iyo, sabi ng Panginoon. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Naniniwala po ba kayo dito? Na ang plano ng Diyos sa atin ay hindi para maghirap ka, magdusa ka. Amen? Ang plano ng Panginoon sa atin is to prosper us. Hindi po para tayo masaktan lang ng masaktan at mawalan ng pag-asa at mawalan ng kinabukasan. Hindi po. May perfect plan ang Diyos sa ating lahat. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May perfect plan ang Diyos sa buhay mo at ito'y inihayag niya sa kanyang feast na mababasa natin mamaya. I-reveal na po ito ng Panginoon thousands of years ago. At ngayon po ay nangyari na po ang lahat at atin na pong natatamasa yung kanyang planong ito na ginawa pa panahon pa ni Moses. Tayo po muna ay manalangin, Panginoon. Kayo po ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kayo po ang Diyos na kailanman ay hindi sinungaling at hindi magsisinungaling. Hayaan nyo nga po na ang salita nyo ay makapangyari as we believe and as we hold on to your promises. Lord, sa mga pledges na amin pong gagawin, Panginoon, ito'y gagawin namin kung ano man ang conviction mo sa aming puso. At amin pong tatalima as you provide us, O Lord, the pledges, Lord, that we ask from you, Lord God, para po makatulong po sa iyong gawain at mapalawak pa at mapatibay pa ang iyong pag-establish of your kingdom, Panginoon, dito po sa lupa. At pagpalain mo po ang bawat isa as they listen to your word, that every heart be touched and every soul be healed and be encouraged. And Lord, matanggap po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong hipo ng pagmamahal ay matanggap po nila. Those who needed deliverance, God experienced deliverance today. As they listen to your word, that the Spirit of God would just touch them and release them from whatever holds, whatever curses, oh God, and whatever works of the enemy over their lives, that it would be demolished and to be completely destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. And Father God, that you would bless every heart today with your word, encourage us, strengthen us in the faith, oh God, that we may be able to continue to live for you and to hope, O Lord God, in the hope of glory that you have said in your word, and be able to obey everything that you have said in your word. Father, bless your people now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Sabi po rito sa perfect plan na ito, kasi alam niyo ba na ang Diyos ay gumawa ng plano? At mababasa natin sa Old Testament, particularly sa Leviticus 23, yung Lord's appointed festival na kung saan ito po yung feast. Appointed in Hebrew word is Moedim. And what you are seeing here is actually the first calendar. Unang kalendaryo ng buong mundo. Hindi pa uso ang kalendaryo. Ang Diyos po ang unang gumawa ng kalendaryo para po sa inyong hindi malaman kung saan nanggaling ang kalendaryo. Ito po, mapapansin ninyo, ito'y nasa Hebrew word, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, and so on and so forth. At makikita natin sa bawat buwan na nilikha ng Diyos o tinalaga ng Diyos, inilaglagay po siya ng appointed feast or festivals. Pero yung pala, yun yung mga plano ng Diyos kung paano niya tayo ililigtas. And so yung sa itim naman na bilog na yon, yun po yung Gregorian calendar. Hindi po siya tugma, ano? Kasi yung simula po ng araw, yung unang araw na ginawa ng Diyos, ang nasa isip niya agad ay pagliligtas sa atin. So sa mundo po ay March and April. Pero mapapansin nyo, March and April nag-fall yung alin? Holy Week. Yung po pala ang una talagang sa kalendaryo ng Diyos, ang unang agenda niya, paano tayo ililigtas. At ito po, walang kamalay-malay marahil ang mga Hudyo na what they are celebrating and fulfilling the appointed festivals as a sacred assembly, hindi nila namalayan marahil ito na pala yung pahayag ng Diyos. Kung paano tayo ililigtas, na itong lahat ipapakita po ng salita ng Diyos, specific, detailed, pati po date kung kailan mangyayari. Ito po lahat pala ay nasabi ng salita ng Diyos. So let's begin reading. Sa Leviticus 23, verse 1, the Lord said to Moses, kausap po ng Diyos si Moses. Meron po ba sa atin ditong kinausap na ng Diyos at nagpahayag siya ng kanyang plano sa iyong buhay? Meron po ba na nadinig po natin ng Lord? Ito po si Moses, nag-uusap lang sila ng ganyan lang po. Moses, ano po yun, Lord? Parang, ang sarap siguro ng gano'n na relasyon natin kay Lord, na, Lord, pwede ba kitang mahingan ng advice? Kasi parang tumitibok-tibok na naman tong puso, kailangan ko pa pong makatapos ang pag-aaral. Di po ba, na pwede sanang gano'n, But anyway, sa verse 2, speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals. So as we understood already, the context of the calendar, the appointed festivals, ang nasa isip ng Diyos, ikaw. Hindi ka pa sinisilang, nasa isip ka na ng Diyos, alam niya isisilang ka. There must be a plan, and that plan must be perfect. And so the appointed festivals of the Lord which you are to proclaim as sacred assemblies. So in-establish ito ng Panginoon, and makikita din natin yung Sabat na kung saan iniutos din ng Panginoon yung Sabat. Alam niyo ba yung Sabat? Araw ng pahinga. These are the Lord's appointed festival, the sacred assemblies you are to proclaim at the appointed times. Sobra ako. 6 days, there are 6 days when you may work. Hello? 6 na araw kang magtatrabaho. Pero on the 7th day, magpahinga ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga daw. Baka hindi ka na kasi nagpapahinga. Ang dami mo kasing babayaran. Ano po? Panginoon ko, ang dami ko po kasing babayaran. Paano pa ba ako magpapahinga? Kahit nagtutulog, nagtatrabaho, ano ba yun? Di ba? Inutos ito ng Diyos kasi pagtitiwala. Magpapahinga ako, Lord. Hindi ako mag-aalala. I know kung ano man yung nawala ng isang araw, kung may nawala man, i-distribute mo yung double blessing from day 1 to day 6. Amen. Amen? So, ganun dapat yung nasa puso. Enjoy naman yung pahinga. Hindi yung nagpapahinga ka, isip ka ng isip. Paano kaya magbabayad kaya si ganito? Maniningil pa naman ako. Ano kaya ang aking mga bibilin? Paano kaya ang budgeting? Hindi ka nagpapahinga, nag-aalala ka. Ipahinga. Ipahinga lahat. Lord, bahala ka na po, Sakit na ng ulo ko, Lord. 6 na araw ko nang pinag-iisipan to, Lord. Ipapahinga ko na to, Lord. Bahala ka na po, Lord. Amen? Yan. So pag si Lord naman, sinabihan mo ng ganun, talagang makakaasa ka talaga kay Lord. Sa tao ka lang naman nabibigo, di ba?
Pinaasa ka, tapos, wag na lang. Passover na. Okay, sabi, Passover. Kung ikaw'y nagbabasa ng Bible na encounter mong salitang Passover in the Old Testament context, parang wala lang sa'yo. Pero liliwanagin natin kasi napakahalaga nito sa buhay mo na ngayon kaya ka narito, ligtas ka, nakakasamba ka, may relasyon ka sa Diyos dahil po sa Passover na ito. Verse 4, these are the Lord's appointed festivals, sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. It is so sacred because God is saving us. It is a matter of our eternal destiny. Kaya po sagrado. Hindi pwedeng biru-biruin at laro-laruin at hindi bigyan ng pansin. So sabi rito, sa verse 5, so the Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. Yung nakita nating kalendaryo ayun sa taas, yung Nisan, yun po yung first month, at mapapansin natin yung araw nasa bandang malapit sa gitna. Yun po yung tinakdang 14th day. 7-7. 14 po yun. Nakadalawang pahinga tayo nun kasi every 7 nagpapahinga. So kung namumroblema ka, Pastor, Sabado lang po ba pwede magpahinga? Kung may pasok ka ng Sabado-Linggo, di magbilang ka ng kung saan papasok, kung saan yung day off mo, doon ka naman magpahinga. Kaya ka nga may day off Amen. At doon mo ipahinga lahat sa Panginoon. So, take note of the setting, anong oras sa araw, twilight, anong specific number of days, 14, anong number of months, first month. Take note po natin yon kasi mamaya ay titingnan natin paano ba natupad ng Diyos, ano ba yung ibig sabihin yan. And then next po is the feast of unleavened bread, walang libadura, walang pampaalsa. Okay, yun po yung tinapay na kung saan hindi po yata masarap kainin yon dahil siksik. At sabi nila medyo may katigasan o makunat. Pero ito po yung unleavened bread on the 15th day. So, pito-pito. So, 15 araw on the same month, Nisan, nasa bandang gitna na po siya. Ito yung the Lord's Festival of Unleavened Bread begins for 7 days. You must eat bread without yeast. So 7 araw, walang kakain ng tinapay na mayroong libadura. Ayan. So, mayroon pong ibig sabihin lahat yon na part ng perfect plan ng Diyos para tayo iligtas. Sumunod ay ang first fruit. Okay. Itong first fruit na ito, na kung saan sinabi ng Lord kay Moses na magsalita sa mga Israelites at sabihin ito, when you enter the land I'm going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. And verse 11, he is to wave the sheep before the Lord so it will be accepted on your behalf. And the priest is to wave it on the day after Sabbath. On the, kung Sabbath yun, so on the 8th day na yun, ano? So, and then, so yun yung first fruit, ano? Yung pong date nito sa first fruits, sa loob pa rin siya ng first month. So kung magbibilang tayo, ay nandun po siya sa pinakaunang araw after the Sabbath. And then, Feast of Pentecost. Ayan. The Feast of Pentecost, medyo lumayo na siya. Naging 3 buwan na. Bandang simula ng Sivan, o the 3rd month na po yun. And sabi sa verse 15, from the day after the Sabbath, nung time na yon ng huling Sabbath, the day you brought the sheep of the wave offering, yung time na nag-wave offering po tayo, magbilang, count of 7 full weeks. 7 times 7 is 49. At sabi po rito, count of 50 days, so magdadagdag ka ng 1 araw. So 49 plus 1 is 50. Up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. So ito po ay tinatawag na Feast of Pentecost. Yung pong weeks na yon ng kung saan sila po ay nag-aani. Ano po? So, maliwanag po ba na kakaintindihan po ba tayo? Hindi pa po rin po ba tayo nawawala? So nasa pangatlong buwan na po tayo
ng simulan ng kalendaryo. Sa unang araw na nilikha ng Diyos ang kalendaryo o nilagay ng kalendaryo ng Diyos ang tao. At ang unang-unang laman ng kalendaryo ay pagliligtas po sa atin na ipinapagawa ng Diyos sa mga piyesta upang maalaala natin ito. Kasi po yung mga piyesta ngayon, ibang klase na, no? Ayan, maghahanda para kay santo ganito, santo ganyan, santo ganito. Ano po, itong kinalabasan natin hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Parang pasadlak pa ng pasadlak sa dusa. Pero ito po ang perfect plan ng Diyos na ito'y mayroong malaking kaugnayan kung paano maliligtas din ang Pilipinas. Amen. And so kaya titingnan natin dito sa muli sa ating chart na ito. Ayan. Sa chart na ito, makikita natin, binanggit po dito yung unang tatlong piyesta, yung pong Passover, yung pong unleavened bread, yung pong first fruit, na lahat ay nangyari, or yung then Pentecost, and then yung pong first three na ito, nangyari lahat ito sa time of Moses. Pero lahat ito ay na-fulfilled sa panahon ni Jesus. Wow! Ang layo, di ba? 1,000 taon, pambihira, ang layo. So yung plano ng Diyos, ang layo-layo ng pinanggalingan, and yet nangyari ito perfectly. Kaya nga perfect plan, kung ang bottom line, kung paano po tayo ililigtas ng Panginoon, yun po yung ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kalendaryong ito, sa pamamagitan po ng mga piyestang ito, na every time na nagse-celebrate sila, it is like drawing near. The plans for our redemption is drawing nigh. Ibig sabihin, palapit ng palapit, habang umiikot po yung taon, nagse-celebrate po sila. Hanggang ngayon, sineselebrate po nila ito. So, una po, unawain natin yung Passover. Ito po ay nangyari nagsisimula on the 14th day, ikalawang linggo. On the first month, or Nisan. Ano po? Ito po ay nangyari nung panahon ni Kristo ngayon, yung spiritual o yung pong tinutukoy ng Diyos na ibig sabihin ng Passover na ito na hindi naiintindihan ng mga Hudyo noon at maging ang mga tao hindi ito naiintindihan. Tayo lang mga Kristiyano nakakaunawa nito ngayon. Ito pala ay tumutukoy sa magiging kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. And the key concept of this death, of this Passover, is justification, pagpapawalang sala. So si Kristo po, context, namatay po siya nung Passover. Exactly that the evening sacrifice was killed in the temple. Tugmang-tugma kung anong oras pinatay ang sakripisyo para sa templo ang lamb, So in that precise moment, he was nailed on the cross. Yung eksaktong moment, oras na yon, 3 o'clock in the afternoon, siya po'y namatay. Exact time of sacrifice when the Passover lamb was killed. Hello. Yun din po yung oras na kung saan pinatay ang mga tupa, ipinahid ang dugo. Naunawaan po ba natin? So, at sa bawat Passover, yun po yung oras na kailangan nilang patayin ang sakripisyo. So ito pong Passover na ito na binabanggit ay tumutukoy sa unang-unang Passover na kung saan dininig ng Diyos ang iyak ng mga Israelites who are in bondage in Egypt. Na kung saan He sent Moses to Pharaoh and to set His people free so that the Israelites can worship God. So ito po yung nangyari after the 9 plagues when Pharaoh refused to let the Israelites go. Kaya on the 10th plague, yung salot, ika-10 salot, lahat ng panganay na anak ng Egyptian at lahat ng panganay na anak ng hayop ng Egyptian, patay lahat. Pero nung dumaan po ang angel, of death, nakita po niya may pahid ng dugo ang bawat pintuan, ang bawat hamba, ang bawat post ng pintuan. May pahid ng dugo. Yun po yung nilagpasan po ng angel of death. Yun po yung Passover. Kaya yung salitang Passover, dahil sa dugo, hindi mangyayari ang kamatayan.
Hindi mangyayari ang hatol. Hindi mangyayari ang salot. And dito po makikita natin na ito pong dugo na ito ay dugo ng Lamb na ang sabi sa John 1:29, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Hindi ka pa isinisilang, nandun na po ang paghahanda ng Diyos. Hello! Wala ka pa nagagawang kasalanan, nasa tiyan ka pa lang, o hindi ka pa nga, wala pa ang tatay at nanay mo at lolo at lola mo, nakaplano na ang Diyos. Hello! Alam niya na magkakasala tayo, kaya ito'y naisulat, wala pa tayong lahat. Na merong kordero ng Diyos. Sa Tagalog po, kordero eh. Alam niyo ba yung may awit yan? Alam niyo ba yun? Kordero ng Diyos na nag-aalis. Naalala niyo pa, no? Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hanggang doon lang naman yung kanta. Yung dugtong na po yun. Maawa ka sa amin. Kleng, leng, leng, leng. Ayan. Load na po tayo. But anyway, naawa na po ang Diyos. Bago pa man dumating ang New Testament, naawa na ang Diyos. Nung magkasala si Eva at si Adan, naawa na ang Diyos. Kaya dapat ang ating awit na itinanggap mo na si Jesus. Ginawa mo na siyang Panginoon at tagapagligtas kasi naawa na po siya sa atin. Amen? Kaya may ibang awit na doon. So kayo na po ang bumuo. And only those, whose household, whose doorposts and little beams were painted by the blood of the Passover lamb were spared. So ito po yung isang napakahalagang signal, pinalaya na ang mga Israelites from their cruel master, the Pharaoh. Signal din po sa atin itong mga Kristiyano that because of the blood that was shed on the cross 2,000 years ago, that because we applied the blood of Christ by receiving Him as our Lord and Savior, kapatid, pinalaya ka na rin buhat sa kalupitan ng kasalanan ng ating master sin sa ating buhay na ito. Amen. So, ibig sabihin, you can now say no to sin kung tutuusin. So, malaya na po tayo, maging ang anumang kapangyarihan ng dyablo, malaya ka na. Hindi ka na pwedeng i-hold, hindi ka na pwedeng in bondage, hindi ka na pwedeng alipinin. Pwede lang mangyari yun kung hindi mo alam na anak ka pala ng Diyos. Hindi mo alam na bayad na pala. Hindi mo alam na may pahit. Kasi hindi ka nga dadaanan ng angel of death eh. Kaya siguraduhin naman natin na kay Kristo tayo. Amen. So, kaya ito po ay binibigay naman ng Diyos sa mga taong naniwala, nagsisi, tinanggap siya as Lord and Savior. At mula po noon, nagmamadali na po silang umalis sa Egypt. Ayan. Okay, medyo may nadidelay lang. Okay. So, ang sumunod po ay makikita natin sa sumunod na plano, sumunod na piyesta, ay ang Feast of Unleavened Bread. And guess what? Nagsimula uli ito ng 15th day, okay? Ayon sa ating binasa kanina sa Leviticus 23 verse 6 to 8, na ito pala ay tumutukoy sa event ng libing ni Kristo. Jesus' burial, okay? And the key concept of that burial is sanctification. So ito pala yun, na kung saan pinlano na rin ng Diyos kung paano ka lilinisin. Kung paano ka pababanalin. Ayan, pambihira. May process, okay? So at ang titingnan muna natin dito ay yung kahalagahan ng planong ito because it was on the 15th day that Christ was buried. According din doon, on the unleavened bread ay sinimulan nila on the 15th day. After 2 weeks, sinimulan nila ang pagkain ng unleavened bread. So the same thing din po si Jesus Christ. Inilibing po siya after the Passover. Wow! And siya po lamang ang nailibing na walang kasalanan sapagkat hindi po siya tinatablan ng kasalanan. But mind you, during that time that He was on that cross,
He carried all our sins. The sins ng mga ninuno, the sins ng mga nauna pang tao bago si Kristo, the sins ng mga hindi pa isinisilang, na isisilang pa lang in the future, nakakarga po lahat sa Kanya yon. And that's why nung time na mamamatay na siya, sabi niya, lama-lama sa baktani. Elay sa baktani. Ayan. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako talilikuran? So, yung time na yon, that's the only time na hindi na po niya kasama ang presensya ng Ama. And can you just imagine how hard, how, sabi nating painful, how difficult it was na wala na ang presensya ng Diyos sa iyo. Karga-karga mo na yung buong kasalanan ng mundo. Siyempre, hindi na po pwedeng tumingin ng Diyos dahil nasa Kanya na yung kasalanan. Literally, naging kasalanan siya noon. At nung mamatay po siya, it is finished. Lahat ng kasalanan natin, kapangyarihan ng kasalanan, tinapos ng lahat ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Nang ibig sabihin, kaya mo nang mabuhay nang hindi ka nagpapaalipin sa kasalanan. Kaya nga po itong process na ito ay sanctification. It's a progressive word of living or learning to live in holiness and righteousness as we grow in the knowledge of the Word. So ito po yung araw-araw na nababago tayo ng Panginoon. Amen. Na wala na, unleavened ka na. Ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan. Ibig sabihin, you do not allow sins anymore to be in control of your life. Amen. So it's like a daily saying no to sin. So it's like, pinapractice mo nang mabuhay ka na hindi na alipin ng kasalanan. Tayo po ba rito ay hindi na po nagkakasala? Walang sasagot. Baka magkamali ng sagot. Ang sabi po sa 1 John 1:9, po, if you confess your sins to God, He is faithful and just and will forgive you from all your for your sins and unrighteousness and purify you from all your unrighteousness. Ayan, pambihira. Nagkabuhol-buhol na yung verse ko. Ano po? Bottom line, nagkakasala po kasi tayo. Pero hindi po nabubuhay sa kasalanan. Hello? Magkaiba yon, di ba? Nagkasala ka, pero hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. So, araw-araw, parang sabi nga, madalas ito, nagsasawa na siguro kayo na dati kung magmura ka, 10 beses sa isang araw. English, Kastila, Ilocano, Chabacano. Siguro 10 beses sa isang araw, bukas 9 na lang. Tapos sumunod na araw, 8 na lang. Sumunod, 5 na lang. Next week siguro, 1 na lang. Tapos isang araw, ayaw mo nang magmura. Hindi mo na kayang magmura. Ang lumalabas na sa bibig mo, praise the Lord. I forgive you, brother. I love you, Lord. Nag-iba na ang lingwahe mo. Bakit? Yun po yung process. The progressive living in holiness. Yung bang, ikaw ay naging biglang anak ng Diyos di umasta kang anak ng Diyos, kaya lang hindi ka sanay Sanay ka dati sa buhay mong nakaraan pero ngayon unti-unti kang sinasanay ng Diyos. Kaya po tayo mayroong Bible study. Hello. Kaya po may C2S, tutukan. Ano po? Kaya po may CLDP, malakihang pag-aaral na po ito. Kaya po tayo mayroong discipleship para masigurong ikaw nga ay marating mo po yung sanctification process na ito na ikaw ay matuto ng maglakad sa pagiging anak ng Diyos. Amen. So it took a while and it's a process. Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, mag-C2S ka na talaga. Mag-enroll ka na sa susunod na CLDP. At kung wala nang available na mentor, mag-join ka sa Bible study group na C2S pero malakihan po ito. Amen. Ayan. So, at dito po makikita natin na kung saan ang Panginoong Hesus natin ay bumangon mula, iba na pala yung sinasabi ko. Ang sumunod po ay first fruit. Di ba sa piyesta, 3 piyesta Yung first fruit na ito naman yung resurrection, yung nabuhay na maguli. Namatay, nilibing, nabuhay. Okay, madali man tandaan. At pagkatapos yung pagkabuhay, ito po yung glorification. Okay?
Ito po yung nangyari sa first Sunday after the Sabbath. Kaya po yung Sabado de Gloria, hindi ko alam kung bakit Sabado de Gloria, kasi yung linggo pa po siya nabuhay, di ba? Yun yung glorification talaga, yung linggo ng pagkabuhay. Doon pa lang nangyari yung glorification na ibig sabihin, lahat ng namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Amen! Inaasahan mo ba yon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pambihira, ikaw ang makakasama ko hanggang sa walang hanggan. Pambihira naman, isipin mo yun. Ano? Napakapalad naman natin, di ba? Kaya maging mabait na tayo sa isa't isa, sabi nga. But anyway, so kaya dito po, after 3 days, ang Panginoon po natin ay, ayan, nandyan ba? After 3 days, then 3 days after, Jesus rose again from the dead in fulfillment of the feast of the first fruit. So, fulfillment of God's perfect plan. Yung pagkamatay, yung pagkalibing, yung pagkabuhay, pambihira, nakaplano. No? Pati yung araw at oras, nakaplano. Being the first one to be resurrected back to life, He is called the first fruit among the dead. Kaya po ito yung first fruit sa yung unang nabuhay mula sa mga patay. Kaya masaya tayo na mabubuhay din ulit tayo matapos tayong mamatay. Pero sa isang maluwalhating kaitsurahan na. Mamaya na natin ipapaliwanag yung itsurahan na yan. Hindi po ba? So kaya patunay po ito na tayo muling babaguhin, ayan, ng ating Panginoon. So, and then sumunod po ay, siyempre, ito na po yung after the 3 feast, ay yung sumunod po, nakita natin yung laktaw, after 50th days, or on the 50th days, yung Pentecost. Kompleto Ricardo. A new covenant, zeal of the Holy Ghost. Ayan. Na kung saan, tayo po ay pinawalang sala. Tayo po ay inalisan na ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Pwede ka nang mabuhay sa katwiran at kabanalan, yung sanctification process. Tayo po ay binigyan ng pag-asa na hindi ka mananatili sa lupang ito. Hindi ka rito, yung namatay ka ng matanda, sorry ka na lang. Hindi. Isang araw bubuhayin tayo ng Panginoon sa isang maluwalhati at maningning na kahitsurahan. Ika nga, a beautiful, wonderful, glorified, immortal, eternal body na ibibigay ng Diyos sa atin. Gusto mo ba yon? Wow, kompleto buhok na, kompleto ipin, maningning ang kutis, hindi na maitim, hindi na kulubot, hindi na mabaho, forever and ever. Wow, ano? So, and then, alam din ng Diyos na habang nandito ka, papalya ka, magkakasala ka, may panghihina ka, hindi ka makasunod. Mahirap i-fulfill lahat ng gusto ng Panginoon just like that. Kaya may empowerment. Kaya may Holy Spirit. Kasi alam na ng Diyos yun na ito marupok. Mahina itong anak ko na to. Salpakan mo nga ito ng Holy Spirit power para makaya niya nang lumakad sa kabanalan. Ang problema, kung ayaw naman niyang tanggapin. Yun po. Kaya pag-usapan natin mamaya. So now, the context of this perfect plan, una sa lahat kasi we are created in the image, in the very own image of our God. And that we are a triune being. Parang Trinity din, no? God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. And so in Genesis 2:7 it says, "And the Lord God formed man of the dust." Galing po tayo sa alabok. Kaya po tayo pag hindi naligo, amoy lupa. Tama po ba? Ayan po. And asa atin ng breath ng Spirit into our nostrils, the breath of life. Kaya pag patay na, wala nang hininga. Pag namamatay, nakakita ka naman ng taong nilabas yung Espiritu. Nakakita na pa ako ilang beses, kaya ayoko na pong pumunta pagka may mamamatay na, mamatay muna siya. Hindi po, joke lang. But anyway, I've witnessed that many times. Kasi nga po, siyempre, dumadalaw sa ospital. Pastor, mamamatay na po. O sige, kaya makikita ko pa yung, ayun. Tatay ko, nakita ko rin yung, ayan, nung mamatay yung tatay ko. So yung hininga na hinihinga mo, hinga na galing sa Diyos. Untawaan pa natin. Yan lang yung hindi pwedeng metrohan at singilin ng gobyerno para sa 12% tax, no?
Kasi yung hininga mo sa Diyos yan. Ano po? Pagka yan pa naman ay binigyan pa tayo ng tax, ewan ko na lang kung anong gagawin ng Diyos. Ano po? Anyway, ayan. So, ito po ngayon ay himay-himayin natin ng konti. So, physical of course talks about this body. Para naman makalakad ka sa lupa. Ang hirap naman ng katabi mo, espiritu, walang katawang panlupa. Tingnan mo yung katabi mo, kapakapain mo nga, baka espiritu na nga yan. Ano? May mata, may pandinig, may panlasa, may pakiramdam, may amoy o nakakaamoy. Okay? Yung soul naman, ito po yung psychological, mind, ito po yung emotions, ito po yung tinatawag nating second dimension, ito pong soul na to, yan po yung sense of self. Andyan si knowledge, nakakita ka ng bulaklak, yung knowledge, sabi, iyan ay rose, yan ay kulay pula. Tama? At yung emotions, nabighani ka, ang ganda naman ng rose na to, gusto ko siyang mapasa akin. Nandun yung will and emotions. Kinuha mo yung rose, inuwi mo na, isinakatuparan mo na yung will. So yun po yung soul, ano? And then yung spirit naman, ito na po yung pinaka-importante sa lahat, pero pinaka-neglected sa third dimension ng pagkatao natin. Ito po yung image and likeness of our God. So hindi ka lang gawa sa lupa, hindi ka lang may damdamin at may pakiramdam at may kaalaman. Ikaw ay buhay dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Amen. Na pag sinabing born again, ibig sabihin yung Espiritu na yan ay nabuhay na mag-uli para magkaroon ng relasyon sa Diyos at magsimula ka ng mabuhay para sa Diyos. Ayan. So, itong three dimensions na ito ng ating pagkatao po ang inililigtas ng Panginoon. Okay? So, tayo po ay nire-restore ng Diyos sa original image na kung saan, ang sabi niya sa 1:26 of Genesis, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Tingnan mo ang iyong katabi. Kahit ano pang itsura niyan, siya po ay may image ng Diyos sa kanyang pagkatao. Kaya sagrado po yan. Sapagkat nananalaytay sa kanyang kalooban at pagkatao ang imahin ng Diyos. Nang may kabanalan at may katwiran, kaya po kahit hindi mo turuan gumawa ng mabuti, ay gumagawa ng mabuti kasi yun po yung manifestations of God's image. And then verse 27, so in the image of God, created He, Him, male and female. So ito po yung uri ng pagkakalalang ng Diyos sa tao, isang lalaki, isang babae. So kaya makikita natin sa ating pong illustration na ito na meron pong 100% man, nasa lupa ka, may pakiramdam ka, at ikaw ay may espiritu. Nananahan sa iyo ang espiritu ng Diyos. Ayan. At ang God naman ay triune being din, na may God, may Father, Son, and Holy Spirit. Na kung saan sila po ay nananahan sa atin. Ayan po, ano? So, yung Espiritu po ng Diyos. And meron pong nais ang Diyos na gawin na kung saan itong tatlong bahaging ito, ma-restore po niya, una po sa lahat, maligtas po ang tao. Para nang sa ganon, maging mabuti siyang katiwala at manager ng mundong kanyang pinaglagyan sa kanya. Amen. Kaya lang nga, dahil sa siya hindi ligtas, wala sa kanya ang katwiran at kabanalan, wala corrupted ang image of God sa kanya, sinarili niya lahat ng kayamanan. Tama po. Hindi na kayo kumibo. Parang nalulungkot yata kayo. Ganun po pala yun. Parang ganon, di ba? So kaya nga maliban na siya ay maligtas at maliligtas lamang siya through the Lord Jesus Christ. Kaya ganun po kahalaga ang sigaw natin na Born Again Pilipinas. It is only through the Lord Jesus Christ that this nation will be blessed, will be saved, will be redeemed, and become prosperous. Amen. Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Wala na pong iba. Kaya po, ang Church of God ay meron po tayong gagawing nationwide na campaign ng Born Again Pilipinas through Zoom sa mga different churches. Unti-unti po nating sinasakop na ang Pilipinas by faith na maipangaral ang salita ng Diyos. Meron po tayong Day of Vengeance. Hindi po Day of Vengeance, pelikula yata yun. Day of Reckoning, hindi rin po. Kundi yung Day of Tracts Giving. Na buong Church of God, buong Pilipinas, ay mag-aalay tayo ng isang araw. Mamimigay tayo ng tracts. Doon na po sa Senate, tapos sa Congress, tapos sa iba't ibang bahagi ng barangay, sa mga communities. Ibig sabihin, wala po dapat itatangi. Amen.
lahat dapat maligtas, lahat dapat malaman ang tungkol kay Kristo. Ayan. And sumunod po ay ang ating pong body, soul, and spirit, na kung saan itong katawan na ito ay mapawalang sala, na ang kaluluwang ito ay mapabanal, at ang espiritong ito ay maluwalhati. So kaya nga, while man, ba't ang bilis? Isa pa, atras po. Ayan. When man is restored, then the entire creation of God, the world, will be restored to its perfect plan. Wow. May bahagi pala tayo doon. Amen? Hindi pala pwedeng wala tayong gagawin. Amen? Hindi pala palang panay simba lang tayo at panay ministry at fellowship lang. Hahayo. Kaya hinati na natin ang imo sa 10 bahagi, di po ba? Na may cluster 1 to cluster 10. Na ang bawat cluster may paghayo. At naglagay na po tayo ng kota kahit na 100 man lang ay madala po sa kanyang kaharian. Pero siyempre, papayag ba kayo 100 lang? Ang laman ng isang cluster, 10,000. 10,000 ba? Hindi. 5,000 lang pala. 50,000 times 10, 500,000, tama? O yun, tama. 50,000 pala. Wow. Tapos 100 lang naman ang target natin. Di ba? Parang, okay na ba sa iyo yun, Lord? Kaya naman, di po ba? Magtulungan lang tayo. Nawa, makita po natin ang pagkakaisa ng lahat. Magpapatawag po tayo ng pulong para strategize natin how we can win our communities for the Lordship of Christ. Huwag ho tayong magsawalang bahala. Isang araw, tatamaan ka din ng tinatawag nating galaw ng kadiliman sapagkat walang liwanag na ating ikinakalat. Kaya po, inaasahan po natin ang pakikisama po ng lahat. Amen po ba? Ayan. So, nadinig po ng Lord yung amen na yan. Ayan. Okay. So, punta na po tayo sa unang-unang paliwanag lang po ito. The context of justification, para lang po makita natin. This is about legal declaration. Kasi po si Satanas kasi nag-accuse siya eh. Ano yan? Pinawalan mo lang sala? Ganun lang yun? May legal declaration. May namatay. May nagbayad. May nag-alay ng buhay at ng dugo. Yun ang legal na remedy ng Diyos. Si Kristo ang naging legal remedy niya para tayong lahat ay mapawalang sala at hindi na pumunta ng impyerno. Kaya hindi pwedeng akusahan ni Satanas ang Diyos na ikaw unjust God ka. Pinawalang sala mo sila ng ganun-ganun lang. Hindi po. Yun po ay credit sa kamatayan at katwiran ni Jesus Christ. Kaya sabi ko nga kanina, narito tayo not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Christ. Hello. Kaya naman, yun po yung nangyari, and then, sumunod. So Christ is done away. In Christ, sin is done away. Okay? Man's spirit is born again. The Holy Spirit indwells. Make him alive in the newness of life. And then, kaya nga po, ito pong na-justified ka, na-born again ka, naging anak ka ng Diyos. Hello? Sabi sa John chapter 1 verse 12, for those who believe, for those who receive and believe the Lord Jesus Christ, He gave the right to become children of God. At sa verse 13, sabi nga nun, hindi ito gawa ng tao, hindi ito natural, kundi ito ay gawa mismo ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Diyos, anong tawag ko sa iyo? Pinsan? Kapatid. Hindi malayong kamag-anak. Sabi mo sa katabi mo, brother o sister, love you. Muna akong aawayin. Pagpasensyahan mo na ako, magbabago na ako talaga. Okay. And tayo po ay binigyan ng buhay ni Kristo para ma-fulfill natin yung tawag at purpose ng pagkakaligtas po sa atin. Ito po yung tinatawag na pinawalang sala po tayo ng ating Panginoon. Ayan. At kung saan tayo po ngayon ay, ayan po yung sa dimension of the Spirit. Okay? And then, sumunod po yung sanctification. Papaliwanag lang po natin na kung saan yung pong pagkakalibing nga po ni Kristo na naipaliwanag ko kanina is about patay ka na. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Dapat. Sa kasalanan. Hello?
Galatians 2:20, I no longer live, but Christ lives in me. Nakakita ka ba ng patay na pag sinigawan mo, gaganti rin ang sigaw sa'yo? Huwag mo akong sisigawan. Naku, takbuhan siguro yun, di ba? Patay, yung nagsalita. O nakakita ka ba ng patay na sinampal mo, sasampalin ka rin, lalabas yung kamay na gano'n, pambira ka, nananampal ka. Wala. Kahit ilaglag mo yan, ilibing mo yan, tabunan ng lupa, wala na ho siyang sasabihin pa. Patay eh. At that is some kind of process na medyo mahirap gawin. Ano? Kaya nga, sabi po sa verse na ito, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that leads to death, so that we may serve the living God. So siya rin po naglilinis ng mga konsyensya natin, ng mga atraso natin, ng mga masama nating nagawa at naisip at na naghahunting sa atin. Tandaan natin, it is no longer hindi na po Diyos ang gumagawa nun, ang nagpapaalala lang ng lahat ng kasalanan mo, yan, Diablo. Hello. Kasi nga po, dahil ikaw ay niligtas at pinaprocess ka na sa kabanalan ng Diyos, ang proseso ngayong ito ay mula nang tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior. So ito po yung tinatawag na process na medyo mabagal kasi hanggang nandito ka sa lamang panlupa, may process. Tama. Kaya yung iba mabagal magbago. Kaya naman dapat mas matinding panalangin, intercession kapag ayaw talagang magbago pa agad. Kasi medyo malakas ang galaw ng laman sa kanyang buhay. At ang pananampalataya niya, hindi pa rin ganun kalakas. And then, ayan. So, ito po ang sanctification nangyayari by renewing our minds, healing our emotions, directing our will. And itong will na ito ay para sumunod po sa salita ng Diyos na kung saan nais ng Panginoon na yung salita ng Diyos ang siyang mag-direct sa ating isip, that we will take every thought captive under obedience to Christ, focusing our thoughts on things of God in the Spirit. Yung isip na to, isasubmit mo kay Christ. Yun po yung process. Amen. Hindi po siya automatic. By faith po yun. Na isasubmit mo yung isip mo sa isip ng Panginoon, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po pumapasok ang faith. Kaya nga faith without works is dead. Kaya nga yung kabanalan na to, ipamuhay mo. Ayan, parang yun po yun. Ano? And then, God sanctifies, okay, and this is the only way, sana ba ako? This is the only way na ma-overcome natin yung lahat ng past, i-surrender na natin lahat sa Panginoon. Kaya lang po, may struggle. Minsan gustong i-give up, minsan babawiin. Tama. Parang bawi, ano yun? Laban o bawi, di ba? Lalaban para sa Panginoon, babawiin uli, Lord, sandali lang. Hindi ko kaya. Masakit sa puso. Hindi ko kayang i-give up. So may mga ganun tayong senaryo, di po ba? Hindi kayang i-give up agad ang anumang kasalanan sa laman. Pero struggle nga po, no? And itong tension na ito, naglalaban silang dalawa, naghahatakan. Yun nga po, ito kasing espiritu na to, na nasa loob natin, na na-born again. Gusto niya, siya na ang dapat masunod. Kung gusto mong mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Kung gusto mong ma-enjoy ang blessing of justification and sanctification and glorification. Kaya nga nandyan po si Holy Spirit eh. So kailangan mo magdesisyon araw-araw, minuto, segundo. Sinong masusunod? Si laman o ang Espiritu? Magdesisyon ka. Amen. So kaya naman ang Holy Spirit, tutulungan ka niya, ikukonbik ka niya, talagang papanaginip niya sa iyo yun, ipapaisip niya sa iyo yun. Ganun po katapat ang Holy Spirit. So, and this glorification, siguro bibilisan ko na lang dahil nakaabang na ang aking mga SM. Okay. So, bottom line, we are preparing this body, this soul, and our spirit for that day of glorification. The ultimate makeover, sabi ko nga kanina, na papalitan itong katawang panlupa, yun na yung ultimate victory. Wala na pong kapangyarihan ng laman kasi spirit, glorified body ka na eh. Yung glorified body, yung tumatago sa pader, yung hindi na kumakain, hindi na maliligo, mabango pa rin. Yung
yung buhok mo kompleto na uli. Yung ipin mo buo. Yung balat mo maayos. Parang baby. yung dati maitim ka, ngayon maningning ka na, maluwalhati. Wow. Ang beauty. Amazing. Glorified. Forever and ever and ever. Amen. Hindi yung high school ka lang maganda, college, at dahil kaya mong sustentuhan ng parlor, hindi po. May katapusan lahat yung kahit anong gawin natin. Susuko rin ang katawang panlupa. Pero pag napalitan na ng bago, this is the glorified body para sa mga nagpatuloy sa ating Panginoon. Amen. At yun nga po, again, just to emphasize the empowerment of the Holy Ghost. Siya po kasi ang talagang tutulong sa atin para tuloy-tuloy na nating maisuko, ma-restore ang ating mind, ang ating emotion, ang ating will. Ayan. Pa-rebuild natin ang ating sarili and ma-fulfill ang divine purpose ng God. Siya po, wala na pong iba. Kailan mo huling kinausap ang Holy Spirit? Eto na naman ako, laging na itatanong ko yan sa inyo. Ano? Kailan mo huling kinausap ang Holy Spirit? Pastor, ayoko siyang kausapin. Kasi alam ko na mangyayari. Iiwan ko na itong gusto ko sa katawang panlupa. Di ba may ganun, minsan? Pero, kaya may struggle. Mga kapatid, nawa, i-welcome natin siya. He is your friend. He is your comforter. He is your defender. Wala siyang ibang nais kundi matulungan ka na mabago ang buong mong katauhan, makapamuhay ka sa kabanalan, katwiran at pagsunod sa Panginoon. Kasi gustong-gusto kanyang mapagpala. Amen. So, tumayo po tayong lahat at babasahin ko lang po yung ating pong conclusion. Ayan. Na kung saan we just need to trust our God when it happened already. The plan of Passover of the blood. Now, when you receive Him, believe in Him, make Him Lord and Savior, you've been justified, kapatid. Nangyari na nailibing siya. It is sanctification. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan. You can now say no to sin. Yung first fruit, ito po yung pangako ng Diyos. Isang araw, anak, aalisin kita dyan sa katawang panlupa mo. At habang naghihintay ka ng araw na yon, you will be empowered by the Holy Spirit. But you have to trust Him. You can't do it on your own. You have to be humble enough. Admit, hindi mo kaya. And the Holy Ghost will just come, empower you, and do the impossible na makasunod ka sa ating Panginoon. Umawit tayo sa Panginoon. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
ito, nawa ang panalangin ng ating puso. Napagtiwalaan natin siya nung sinabi niyang we have been justified, pinawalang sala. Yun po ang totoong nangyari when we receive Christ as our Lord and Savior. Pagtiwalaan natin ng Diyos ang sinabi niyang nailibing na ang lahat ng kasalanan ito, tinalo na ito ng Panginoon, na ating paniwalaan, tanggapin at ipamuhay, wala nang magagawa ang kasalanan sa buhay mo. If you will not allow Him, sin will stop. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo. Ang anumang bandage, ang anumang kadiliman, persa ng anumang mga galaw ng kaaway, wala na silang magagawa sa iyo. And there is this promise that one day, anak, I will restore you in that ultimate makeover, a glorified, wonderful, amazing, eternal body, a glorious body, nagniningning, brilliant body. Pagdating ng araw na yon, makakasama tayo, anak. At habang hinihintay mo, anak, yung araw na yon, itong Holy Spirit, siya ang tutulong sa iyo for you to be able to make it. Ganon ka-faithful ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa sarili natin. Hindi niya tayo pinapagawa ng mga bagay na imposible. Lahat ng imposible, gagawin niyang posible, and that is through the power of the Holy Ghost, and all we have to do is to accept Him, to welcome Him in our lives. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Sabihin natin, Holy Spirit, Holy Spirit, I welcome you in my life. I welcome you in my heart. I welcome you in my thoughts. welcome you in my thoughts. Be in control Bring of control my whole being. of my whole being. Holy Spirit, Holy Spirit, thank you, thank you, for you will never leave me for you were nor never forsake me. nor forsake. Teach me Teach me and direct me and direct and me help me to overcome and help me to and be overcome able to obey and be able to the obey will of the Father. the will of the Father. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Narito po yung mga anak. Iba-iba po ang kanilang pinagdadaanan. But thank you for that revelation. You will never leave us. You will never forsake us. All we have to do is to trust you. You can do it. We just have to submit. We just have to avail the Holy Ghost and to help us to be able to walk in holiness and righteousness. That is not impossible because, Lord, you made it possible for us. And all you ask from us is to submit, to welcome Him, to humble ourselves. So, Lord, salamat, Panginoon. Narito po ako ngayon. Inaalay ko po sa iyo ang aking buong pagkatao. Salamat na niligtas mo ko. Pinawalang sala mo ko. Salamat, inalis mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ko na kaya ko na ngayong mabuhay sa kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat at pinangako mo sa akin na hindi dito magtatapos ang lahat, that there is this glorified and glorious hope one day to change us forever in the eternity, Lord God, a glorified and glorious body and being. And thank you, Holy Spirit. I acknowledge you now in my life. Fill me now. Fill me. I allow you to work in my life. Holy Spirit, I welcome you. Fill me. Work in my heart, in my mind. In everything that I do, please, I submit it to you and help me to be able to continue to do this. Na ikaw ang siyang manguna at magkontrol at ang magbigay sa akin ng kakayanan to be able to live in holiness and righteousness and do the will of the Father and fulfill the plans and purposes of God in my life. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At salamat din po sa pahayag mo na kami makatulong para po sa proyekto ng church na ito. So we just offer to you our offerings. We just offer to you our tithes. We just offer to you our pledges. Magamit mo kami sa ganitong paraan to be a blessing. Salamat po sa iyong pangako ng pagpapala sa bawat isa sa amin that we may continue to be, Lord, your vessel of blessing, of opportunities, O Lord God, of provisions.
Salamat, Panginoon, sa mga ginawa mo sa araw na ito na kinausap mo kami na sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord. We believe in our hearts. Kasama ka namin. Ang iyong mga anghel, kasama namin, nagbabantay sa amin to keep us away from all harms and dangers and accidents at anumang trouble, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you sa mga anghel. Thank you, Father God, for your love. That we will always experience that love and fellowship with you. Thank you, Lord Jesus Christ. You are always seated at the right hand of the Father, interceding on our behalf. Thank you so much that every day you are interceding on our behalf for us to be able to become victorious and successful in living the life that you wanted us to live. And thank you so much, Holy Spirit. 24 hours available ka upang tulungan kami. Lord, in all these things, Father God, we just want, Lord, to give you back all the praise and all the glory and all the honor. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, maitaas ka, Panginoon, sa iyo lahat ng narangalan, Ama. Panginoong Jesucristo, ikaw ang mapapurihan, maluwalhati, masamba. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. God bless muli sa ating lahat and see you again po next week sa ating Sunday services. And of course, come and join us for our midweek service every Wednesday po yan, 7 p.m. Sabay-sabay po ulit tayong mag-worship sa Panginoon. And of course, we are inviting everyone to also join us sa gaganapin po nating Family Day. Ayan, everyone is welcome. And for more inquiries, look for Sister Donna Villagracia outside po. Ayan, see you po on May 27. Ayan. And meron din po tayong mga services tulad ng Youth Watch and Young Adults po every Saturday po yan. God bless everyone. Make it loud.